Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa process. Sa kayo po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Ramdam ngayong umaga yung mas paghihigpit sa seguridad sa Batasan Hills National High School dito sa Quezon City. Matapos nga yung nangyaring insidente ng bumaril kahapon sa loob ng eskwelahan sa Tacloban. Kabilang igan doon sa security adjustment ay mas mahigpit na pag-iinspeksyon ng mga security guard sa mga bag ng mga estudyanteng pumapasok. Gumagamit sila ng tinatawag na handheld metal detector. Ayon sa principal na si Dr. Joseph Palisok, dati na namang gumagamit ng ganitong klaseng detector pero mas mabusisi lang ang pag-iinspeksyon ngayon. Aminado siya na may kakulangan sa security guard lalo pat nasa 15,434 yung mga estudyante mula grade 7 hanggang grade 12. Kaya mahalagaan niya ang koordinasyon nila sa pulisya. May police assistance desk sa labas ng eskwelahan ng Batasan Police, katuwang ang mga taga-barangay. Mula sa dating 2 pulis, nagdagdag na rin sila ng mga nagbabantay. Patuloy din daw ang pakipagtulungan nila sa pamunuan ng eskwelahan para masiguro ang seguridad at para na rin sa pagsasagawa ng mga lectures kaugnay sa anti-bullying at iba pang krimen. Samantala, ito yung sitwasyon dito sa labas ng Batasan Hills National High School. Mas nadagdag na po sila ng mga pulis kanina. Maraming mga estudyante na nakapila dito dahil nga po mas hinigpitan yung pagbusisid at pag-iinspeksyon dun sa mga bag ng mga estudyante. Pero dahil ngayon nagsimula na po yung klase, ay nasa loob na ngayon yung mga estudyante. Ayon dun sa principal, ay ganito na yung pinapatupad nilang seguridad, mas hinigpitan lang simula ngayong araw. Yung manilitas mula po dito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Balik sa 61 peso level ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan kahapon sa 61 pesos and 12 centavos kada dolyar. Mas mahina kumpara sa 60 pesos and 78 centavos na palitan noong June 19. Huling pumalo ang ating pera sa 61 peso level kada 1 US dollar noong June 11. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, isa sa mga naka-apekto riyan ang desisyon ng US Federal Reserve na huwag magbaba ng interest rates. Tutol si Senador Robin Padilla na gawing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Senador Chis Escudero. Sabi ni Padilla, dapat harangin niya ng minority bloc dahil nakasaad daw sa konstitusyon na Senate President dapat ang mag-preside sa paglilitis. Hindi pa naman daw nila ito napapag-usapan ng mga kapwa niya senador sa minorya. Kailangan namin i-oppose yun. Bilang kami ay minorya. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. No? Yun po ang trabaho ng minorya. I-check namin, check and balance namin yung majority. Balik sa top 30 si Pinay tennis star Alex Ayala sa rankings ng Women's Tennis Association. Kasunod po yan ng kanyang paglaban sa Berlin Tennis Open kung saan 2 sa top 10 players ang kanyang tinalo. Si world number 2 Yelena Rybakina ang kanyang tinalo sa round of 16. Habang nanalo naman siya sa quarterfinals laban kay world number 8 Elina Svitolina. Natapos po ang journey ni Ayala sa semifinals nang matalo siya kay Linda Noskova. Gayunman, 5 ranking spots ang itinaas niya. Kahapon, lumaban po si Ayala sa Van Homburg Open pero nabigo sa round of 32. Gumawa pa rin siya ng kasaysayan na si Ayala matapos mabigyan ng seeding sa Wimbledon Championships. Kauna-unahan yan para sa isang Pilipino na magkaroon ng seeding sa isang Grand Slam tournament sa tennis.